hapon po sa ating lahat. Amen. Kahit hindi magsalita, ano po, ang ating pong uniform sa tanghalong ito ay pulang-pula. Ipinagsisigawan ang pagmamahal, di po ba? Kanina bago kami umalis, sabi sa akin ni Jayna, Mami, Happy Valentine's. Ay, Valentine's. Nakita niya naka-red ako, hindi pa naka-get over. At sa buwan pong ito ng February, ang topic po natin, ang theme verse ng ating pong Mother Church, ng JL Church Worldwide ay Revival, a Call to Passionate Love. Yan, yan, slide natin yan. Mamaya mag-flash po yan, a Revival, a Call to Passionate Love. At last week po, yan, a Revival, a Call to Passionate Love. At last week, sinare po sa atin ng ating pong Ate Grace gamit yung iba't ibang topic na nahati po sa month na ito. At last week, diniscuss po niya, sinare po niya sa atin yung loving God with all our hearts. Sino po yung nandito last week? Amen. Yung nakapanood sa online, di ba? Loving God with all our hearts. Sabi po ng ating team verse, we love God with all our hearts. Revival, a call to passionate love. Sabi po ng ito pong week na ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan is loving God with all energy of our being. Sabihin nga po natin, energy of our being. Parang hindi masyadong convincing energy. Lakasan nga po natin, energy of our being. Yan, energy of our being. Sabi po nung yung sentences, na short explanation, we love God with all the energy of our being when we use our strength to serve Him excellently and persevere in the face of trials. We love God with all the energy of our being when we use our strength to serve Him excellently and persevere in the face of trials. At mamaya po later on, we will further look yung deeper meaning ng strength. So, yan po. So, sa ating pong 46th anniversary, kung natatandaan po natin, di ba, napakaganda ng 46th anniversary. Sino po dito yung na-bless? Nandun tayo sa Luneta, tayong lahat, no? Umulan, umaraw. Yung mga puting sapatos, naging dark brown ba o dark black na? At naglalakad ka sa putik, matagal na panahon kung hindi na-experience eh. Pero nung naglakad kami ni Brother Jason, talagang naglalakad pa lang sa putikan, parang feeling ko, yung ramdam mo na yung presensya ng Panginoon. And on our church 46th anniversary, God has impressed upon Brother Eddie's heart is about revival. At tayo pong lahat ay na-revive. Personally, napakalayo po namin nung nag-pray tayo about revival, yung nag-pray si Brother Eddie, talagang super iyak po ako doon. Never in my entire life na napakalayo, yung hindi anointing service, pero yung napuspos ka ng banal na Espiritu. Sino dito yung na-feel ng Holy Spirit nung anniversary natin? Something in us has been revived. Hindi pwedeng merong sa puso mo na dumunta ka sa lugar na hindi ka ni-revive. There is something in you na ni-revive ng Panginoon, na binuhay ng Panginoon. Revival, an urgent call to action. And today, for the month of February, we are called to a revival of passionate love. Every February, last year pala, nagturo din ako, pero parang about love naman, pero parang sa end times, loving in the end times. Sabi kayo, mga pwedeng kopyahin. Hindi pala, kasi iba naman yung topic ngayon. Wow, pang birthday gift ko ito sa Panginoon. Why revival in love? Bakit ba revival? Di ba? Lagi nating bukang bibig itong revival. Bakit? Kumukupas ba ang pag-ibig? Naramdaman mo ba sa inyo pong mag-asawa na minsan sa isang buhay ninyo ay kumupas ng kaunti ang pag-ibig mo? Dati pulang-pula yung pag-ibig mo, medyo nagiging orange. Minsan nagiging green. Pag galit, anong kulay ba? Parang black. Black na ang kulay ng puso ko pag galit ka, di ba? So kumukupas. Minsan ang pag-ibig ng isang tao ay nagbabago. Amen po ba? Umi-amen yung mga mami, yung mga asawang babae. Yung mga lalaki parang okay lang, hindi ko naman masyadong naramdaman na kumupas, sakto lang. Diba? Kumukupas, bakit revival? Sa Mateo chapter 24, verse 4 to 14, sabi po dito, bakit revival to love? Basahin po natin sabay-sabay. Maraming tatalikod sa pananampalataya, magkakanulo sa isa't isa at mapopoot sa isa't isa. Maglilitawan ang maraming huwad na propeta at lilinlangin nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Manlalamig sa kanilang pag-ibig, ngunit ang matirang matibay hanggang wakas ay
maliligtas. At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mabansa pagkatapos ay darating ang wakas. At tayo po, laging sinasabi ng ating pong Brother Eddie Villanueva that we are in the end times. Very end. Nasa last lap na ng, kumbaga sa pagtakbo, di ba, sa racing track, nasa last lap na tayo ng ating pagtakbo. At dito daw sa last end o sa end times, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Kaya nga napaka-timely ang panawagan ng ating Brother Eddie, panawagan ng ating church, a revival to love. I-revive natin. Sino dito yung mga mag-asawa na o may mga boyfriend, girlfriend? O may mga magulang na nagkaroon ng relationship, broken relationship sa kanilang mga pamilya na ang pangarap mo sa mga oras dito magkaroon ng revival sa relationship ninyo? Pwede po ba mag-amen? Amen, di ba? Siyempre, hindi natin may iwasan na magkaroon ng nag-away yung pamilya, sa mga magulang, o baka ngayon nag-church kayo pero kanina nag-LQ kayo, di ba? Revival of love. Yan po ang ibig sabihin ng revival of love. Maraming manlalamig sa kanilang pag-ibig sa panahon ng sa end times. Kaya tayo ay tinatawagan. Sabi po sa English, there will be so much more evil in the world that the love of most believers will grow cold. Ayaw po natin yan, no? Lumamig ang ating mga pag-ibig sa Panginoon. But the one who remains faithful to the end will be saved. And the good news I have shared about God's kingdom will told throughout the world. It will be spread to every nation. Then the end will come. Ang ayaw po natin, kaya tayo tinuturuan ng revival to love, ayaw po natin na sa bandang huli, tayo yung nauna, ikaw yung nag-pioneering sa isang campus, sa ikaw yung naging dating president ka dyan, pero pagdating ng end times, ikaw yung naiwan. Minsan po, niremind ako ng Panginoon, alam mo yung mga mamis, wag po kayong mag-aalala, no? Minsan iniisip natin na wala man na akong separate time. Gusto ko rin naman mag-Bible study. Lagi ko sinasabi kay Brother Jason. Pero wala akong yung extra time na pupunta doon kasi kailangan yung mga anak ko sasama, di ba? Kay mga nanay po dyan. Pero alam niyo po, ang Panginoon, hindi siya nalilimitahan ng mga distansya, pagkakataon at sitwasyon natin sa buhay. Alam niyo po, nagwawalis ako at kinausap ako ng Panginoon. Sabi ko, napaka-sweet ng Panginoon. Talaga yung pagkausap niya sa akin, kasi busy ako, magpapasko, mag-ipon ng mga pang-rapport sa church, mag-evangelism, yung maraming ma-invite, busy ako. Sabi ng Lord sa akin, sobrang busy ka, baka maiwan ka. Nagwawalis po ako dyan, ha? Sobrang busy mo, baka ikaw ang maiwan. Sabi ko, Lord, talaga nag-devotion ako agad-agad. Baka maiwan ka, no? Yung pagmamahal, ikaw yung nauuna, ikaw yung very active, pero ang ayaw po natin, yung manlamig ang puso natin sa Panginoon. Amen po ba? Kasi dapat laging mainit, laging nag-uumapaw, kaya revival to love. The love of many will become cold because the days of iniquity are building up. Napakarami pong masamang tao sa panahong ito. Alam niyo yung nung araw, yung huwag ka mag-aalala pag babae ka, kasi pagpasok mo dyan sa MRT, tsak na makakasakay ka. Pero ano nang nangyari ngayon? Tsak na maraming matutulog pag sakay mo. Kasi siyempre tutulog-tulugan yan, di ba? Oh, marami ng mga bagay, pag inabot yung sa jeep, talagang kailangan ilakas mo, makikiabot nga po ng bayad. Di kagaya dati, inaabot pa ng mga nakakasunod. So, sin is building up. Iniquities are building up. Bakit? Why are the days of evil is building up? Because devil knows his time is short. And he is doing everything in his limited power to cause God's people to become selfish where they begin only to think of themselves. Alam ni Satan na konti na lang yung panahon niya, kaya nagmamadali siya. At ang panalangin ko pa, huwag tayong madeceive sa end times na ito na maging normal, inormalize yung mga bagay na yon, inormalize na okay lang. Kung nagkakasala ka ng konti lang naman yon. Hindi natin kailangan inormalize yun. People become selfish where they begin only to think of themselves. Maraming tao ang nagiging selfish. Minsan yung mga bata, no? Hindi mo naman naituro yan sa mga anak natin, pero parang bakit ang selfish? Akin ito. This is only mine. Diba? Selfishness. At yun po ang ayaw natin. Next, passionate revival. Ano po sabi doon? Revival, call to passionate love. Bakit passionate love? Our church gave so much importance
to love, and our core values begin with love. Alam niyo po ba yung core values natin? Sino po nakaka-memorize ng core values ng JL Church? It is P-Life, no? Passionate love for God, yung number 1. Love and compassion for others. Sige nga po, i-recite natin. Passionate love, ayan na, na-i-flash na. Bibigyan ko pa naman sana ng Toblerone. Usin Toblerone ngayong February eh. Passionate, tilago. Passionate love for God, love and compassion for others, integrity, faithfulness, and excellence. Ibig sabihin ng core values, lagi yan ang dapat na laman ng ating mga puso. Yan ay pinamumuhay natin. Sa mga schools, may core values din po. Resilient core, kasi sa JRU, nag-aaral yung mga anak namin, respectful, courteous, considerate. Diba? Yan yung mga core values sa school. Sa BDO, may core values din kami. Out of the box thinking, right attitude. Tayo bilang mga Kristiyano sa JL Church at natutuwa po ako, tayo din may core values. Ibig sabihin, meron tayong culture na tayong lahat yun ang dapat na iniisip natin. Kapag tinanong ka anong core values mo, it is a passionate love for God. Wala nang question doon. Dapat pare-pareho tayo na meron tayong passionate na pagmamahal sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng passionate? A very strong feelings or a strong belief. A very strong feelings or strong belief. Passionately in love. Ano naman ang ibig sabihin ng passion? Sino na dito yung in love na passionately? Ay, walang nagtataa. Sige, ako na lang. Lately lang, joke. Passionately in love. Anong ibig sabihin? Couple who have strong physical and emotional attraction to each other, characterized by intense feelings of desire, excitement, and infatuation. Passionately in love, strong feeling. Ano sabi dito? Intense feeling. So, ano ibig sabihin? Kahit anong gawin mo, di ba? Hindi mapipigilan. Yung mga kabataan nung araw, di ba? Pag sinabi, hahamakin ng lahat. Masunod lang ang pag-ibig. Ibibigay ko sa iyo ang mga bituin sa langit pag nanliligaw, di ba? Kulang na lang buhatin ako eh. Kung may bag, di ba? Sino dito yung mga nanligaw? O yung mga manliligaw pa, yan ang ginagawa nung araw. Baka kasi nakalimutan na yung culture ng araw eh. Wala nang hara-hara na dati, bubuhatin mo yung bag, may paper bag pa yan. Ang daing bag ng mga babae, di ba? Tapos kukahanin pa, bag pa yan, ganyan-ganyan. Tapos kulang na lang, pasanin ka na eh. Tapos yung mga babae, nasa mall yan, ikot pa ng ikot yan. Gutom na pala yung nanliligaw. So passionately in love, hindi inaalintana ang gutom. Pero pag mag-asawa na, hindi pa ba kakain? Ang daing dala. O kaya sasabihin, sige, mag-grocery ka dito ako sa food court. Oh, di ba? Di ba? Passionately in love, kapag umpisa pa lang super in love ka. Alam niyo po, nung bata ako, sa MAPE namin, hindi ko alam kung MAPE yun eh. Lagi kaming, merong time na tatawagin ka ng teacher, tapos papakantahin ka. At ito yung na iwan sa core memory ko, yung laging kinakanta namin magkakaklase yung first love. Alam niyo, para makalang makarelate ha. Yung mga 40 and above. Kaway dyan. Sabi po nung kanta, ewan ko si Bina Morales pa yung kumakanta eh. Sabi niya, sandali iniingal ako eh. Baka hindi makuha yung high notes. Sabi, sa tuwing kita'y nakikita. Alam niyo ba? Ako'y natutunaw. Kunwari pa kayo, alam niyo naman eh. Parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw. Wow! Ano bang gayuma ang gamit mo? Ano ba? At masyado akong love sa'yo. Ano pa? Di na makatulog. Wow! Ano pa? Di pa makakain. Ano pa? Tagyawat sa... Naging worship song eh. Pati na sa pisngi, di ba? Sa kakaisip sa'yo. Tagyawat tumada. Kaya pala maraming pimples, in love na in love. So, di ba, nung araw, hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Na-experience ko po yan. At wag po natin i-deny sa mga na-in love, na-experience natin lahat yan.
Yan po ang panawagan ng Panginoon sa ating hapong ito. Yung hindi ka makatulog kasi iniisip mo ang Panginoon. Hindi ka makatulog kasi naalala ko po nung nag-share yung si Pastora Sol sa Nueva Ecija. Nung bago daw silang Christian, wala pang kuryente noon, gasera lang yung gamit nila. Alam niyo po magdamag, hanggang madaling araw nagbabasa daw sila ng Bible, naubusan sila ng gaas. Tapos pagkatapos, hindi ba maitim yung mga ilong? Kasi yung usok sa umaga, yung usok mapasok sa ilong. Ganon sila ka-in love sa Panginoon. Passionate love for God. That is the meaning of passionate love for God. Ano yung mga ginagawa mo nung araw, nung kabataan mo pa na nagde-devotion ka sa Panginoon? Gaano ka ka-passionate na nagde-devotion ka? Ako nung sa boarding house, sa CR ako kumakanta at umiiyak. Ang sarap-sarap umiyak sa Panginoon, di ba, sa devotion natin. How about now? Anong ginagawa natin para ipakita sa Panginoon yung passionate love natin sa Kanya? The goal of the Christian life is to love God and to love others. Nothing else and nothing more. Yan lang po ang goal natin bilang mga Kristiyano. Napakasimple po, no? Minsan kasi nagiging komplikado kasi parang ang dami nating gustong gawin. Pero the main goal of the Christian life is to love God and to love others. The measure of our maturity is love for God and our love for others. Na may measure daw ang ating pagiging matured Christian sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa kapwa natin. If we fail to love, at kung hindi tayo pumasa o bumagsak tayo sa pagmamahal, we have missed what it means to be a genuine Christian. Pagiging genuine Christian, if we fail to love. So yun po, na revival, nandun pa lang tayo sa main verse, 45 minutes, bibilisan ko po ito. Next naman, how significant is our love for God to Him? How significant? Bakit ba lagi natin pinag-uusapan? Bakit nabanggit kanina, loving God? Yan, di natin nabasa. Is a unique characteristic of our Christian faith. Bakit po sinabing unique? Kapag ang Confucianism, wow, di ba? Nabasa ko lang yan kasi grade 7 na sa RJ. It's about philosophy. It's about philosophy. Tinuturo nila yung paggawa ng tama. Sa Buddhism, it's about doing good works, di ba? Pero sa pagiging Christian, it's about loving God. It is a thing that makes us unique to everybody. Sabihin mo nga, I am unique because I love my God. Yan. So, how significant is our love for God? Is our love for God? How significant? Gaano ka-importante is our love for God to Him? Number 1, loving God is the most important, the very first commandment. Mamaya mababasa po natin yan sa team verse natin ngayon. Loving God is the most important, the very first commandment. Number 2, God reinstates us through loving Him. Ano pong ibig sabihin ng reinstates? Ano pong ibig sabihin ng reinstates? It is to restore to their former position, establish again, ibalik sa dating kalagayan. Sino po dito yung gustong i-reinstate tayo ng Panginoon? Si Peter, naalala niyo po, di ba? Itinatwa niya o pinagkanulo niya ang Panginoon 3 times. Tapos after no, nagpakita si Jesus. Makita natin yan sa John chapter 21 verse 15 to 25. Makibasa na lang po sa inyong mga bahay. Sabi dito, Jesus reinstates Peter. Tinanong siya ng Panginoon, Simon Peter, do you love me? Diba? 3 beses siyang tinanong. Pero kayo po yung ipinagkalulo mo siya, sinabi mong hindi kita kilala, tapos tinanong ka, ano yung first reaction mo? Siyempre mahihiya ka sumagot, di po ba? Pero si Peter, sa kabila ng pagkakanulo niya kay Jesus, 3 times na tinanong siya ng Panginoon, and God reinstates o ni-restore ni Jesus si Peter through affirming His love for God. In-affirm ni Jesus, hindi naman to para kay Jesus na ma-affirm siya na mahal pa rin pala ako ni Pedro. Hindi po yun ibig sabihin, tinanong siya ni Jesus, mahal mo ba ako? Para i-affirm ni Jesus yung sarili niya na mahal pa siya ni Peter. Tinanong niya si Peter kasi gusto niyang ma-reaffirm ni Peter sa sarili niya na mahal pa rin niya ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo bilang mga Kristiyano, gusto ng Panginoon i-restore tayo. Hindi ka tinatanong Panginoon kung mahal mo siya kasi gusto niyang ma-establish
yung confidence ng Panginoon sa'yo. Tinatanong ka ng Panginoon kasi gusto niyang ma-establish mo yung confidence mo sa pagmamahal sa Kanya. And lastly po, sa gaano kahalaga ang Panginoon, God knows if we love Him or we have lost our love for Him. Alam ng Panginoon kung kailan mahal na mahal mo siya, at alam din po ng Panginoon kung kailan nawawala ang ating pag-ibig sa Kanya. In Revelation chapter 2, verse 4 to 7, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first." Verse 5, "Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place." Sabi dito, you have forsaken the love you had at first. Ganun ka-importante ang pagmamahal natin sa Panginoon. Paano ka-importante? Yung alam niya yung status ng buhay natin, yung alam niya na nagmamahal ka, tapos kapag kunwari, ito pa lang si Ken, parang di ko na masyadong nakikita si Ken, parang nababawasan na yata yung pagmamahal. Alam ng Panginoon, tinatawag ka ng Panginoon. God knows if we love Him or we have lost our love to Him. Ganun siya ka-concern sa atin. So, yun po yung gusto ko lang po establish anong ibig sabihin ng pagmamahal. Bakit kailangan nating i-revive at bakit napaka-importante sa Panginoon ng pagmamahal. Pumunta na po tayo sa main, ngayon pa lang nag-start, sabi. Pumunta na tayo sa main theme na ibinigay po sa atin na topic, which is loving God with all the energy of our being. At maigsi lang po ito, 2 lang. Sa pinakamadaming heroes of the Bible, ang dami kong gustong sabihin eh. Pero hindi kasya sa 45 minutes. Kaya namili lang po ako ng 2 na pinaka-the best na nagpakita sa kanilang pagmamahal with their energy of their being. So ano po yung theme verse natin? In Matthew, sige po, pwede pong paki-flash PowerPoint natin. Matthew, chapter 22, verse 37 to 38, TPT version. Jesus, sabay-sabay nga po nating basahin, verse 37, Jesus answered him, "Love the Lord your God, passion of your heart, the energy of your being, with the every thought that is within you." Verse 38, "You must love your friend." Amen. Yan po, with all the energy of your being, TPT version. Kasi nung binabasa ko yung Matthew chapter 22, verse 37 to 38, wala naman yung energy dito Sabi ko, nung naalala ko po, kasi naka-online ako nagturo si Grace, may TPT version pala. Pero ito pong love the Lord your God with all your heart, meron pa siyang Mark. Sa Mark, anong version? Basta sa book of Mark, meron din po tayong Mark chapter 12, verse 28 to 31. Mababasa din po natin yan yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with your might, and with all your strength. Bigyan ko lang po ng maigsing background. Itong Matthew chapter 22, verse 37 to 39, bakit nasabi ng Panginoon yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So to understand Matthew chapter 22, verse 37 to 39, we need to understand the setting in which Jesus respond. Ano ba yung settings? Bakit ba nasabi ni Jesus ito sa panahon sa New Testament? Throughout His ministry, Jesus faced questions from religious leaders meant to entrap Him or damage His reputation. Kaya pala tinatanong si Jesus, hindi dahil interesado sila. Nabasa niyo na po ba yon habang nagbabasa kayo ng New Testament? The Pharisees and the Sadducees always ask Jesus. Nabasa niyo na po yon? Diba? Lagi silang nagtatanong. Curious sila. Curious pala sila kasi gusto nilang itrap si Jesus. Gusto nila na kapag tinanong nila si Jesus, mali ang maisagot ni Jesus. At yun yung magiging butas nila na ang tao na ito ay hindi credible. The question, which is the greatest in the law? What is the greatest in the law? Pag binasa po natin, di ba yung title? Matthew 22 verse 36 is meant to get Jesus to stumble into a trap. Kasi ito pong law na ito, the greatest law, alam ng mga Pharisees. Sino dito yung nanonood ng The Chosen? Sino na nakapanood ng The Chosen, di ba? Alam na yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, kabisado nila yung book of the law, di ba? In the Old Testament. At tinatanong nila si Jesus kasi alam nila kung ano yung greatest commandment. Hinihintay nila magkamali si Jesus. At the very least,
This would surely stir up controversy around Jesus and get his followers to look at him in a negative light. Gusto nila magkaroon ng controversial kasi pinag-aaralan nila yung buhay ni Jesus at wala silang makitang mali. Ang natatakot yung mga Pharisees at mga Sadducees na kapag maraming maniniwala kay Jesus, mawawala sila sa posisyon. Ganun pala, habang nagbabasa ako ng mga Bible interpretation, no, yung pala yung deeper meaning, bakit tanong ng tanong, bakit kaya itong mga Pharisees na to, pahuli ng pahuli, di ba parang ang babaw lang ng pagkakaintindi natin, parang ibig palang sabihin, ayaw nila, alam nilang totoo si Jesus, alam nilang tama yung sinasabi ni Jesus, pero natatakot sila na baka mawala sila sa posisyon nila. So, but Jesus never responds the way they expect or hope. He's already left the Sadducees in silence, and now his response was quoted in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4 to 9, which has been cited as one of the high points of Scripture for generations. So ito palang binasa natin sa Matthew chapter 22, it is only quoted sa Deuteronomy, at nabanggit po ni Ate Grace that Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9 is a verse called Shema. S-H-E-A-M-A, Shema. Ano ba ibig sabihin ng Shema? Basahin po muna natin yung Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9. Wait lang po. Sabi dito, sige, buksan po natin ang ating mga Bible in Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your strength, with all your soul, and with all your heart, with all your soul, with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. And verse 9, write them on the door frames of your houses and on your gates. Nabanggit po ni Ate Grace last week, no, this is a Shema verse. Di ba? Yung mga nag-aral sa BESME, o yung mag-aaral pa lang sa BESME, sa mga Bible school. Shema, it is a Jewish declaration of faith to God in evening and in morning. Kaya kanina, bago po tayo mag-start, in-impress po sa akin ng Panginoon yung declaration, i-declare din natin sa Panginoon. Kung ito mga Jewish na to di ba? In evening and in morning and in evening. Jewish declaration, binabasa nila to. At dinideclare nila to. This is their declaration of faith to God, Shema. The whole prayer, it is a Hebrew word that begins with the most important prayer in Judaism. At ito po may bilin pa, no? Sabi dito, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Tignan ko lang kung makalimutan mo pa. Diba? Pag-usapan ninyo sa mga anak mo, ilagay pa sa forehead. Ganyan po pinapahalagahan ng Panginoon ang Shema, the greatest commandment. The Shema prayer was so influential and important that Jesus used it as the beginning of his answer to the greatest commandment question in Mark chapter 12 verse 28 and Matthew chapter 22 verse 37 to 39. So yun po, no? Ang ibig sabihin ng kinote ni Jesus, the greatest commandment, it is the Shema. Now, dun po, pwede pong pakibalik sa slide natin ng Deuteronomy. Sabi dito, in verse 5, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your... Basahin nga po natin yung verse 5. Love the Lord your God with all your heart and with all your strength. So this week, bibigyan po natin ng diin yung strength. At huwag po kayong mag-alala, mabilis na po tayong matatapos. Ano bang ibig sabihin ng strength? Ano bang ibig sabihin ng strength? Lakas, di ba? Kalakasan. Pero nung tinignan ko yung Hebrew word, tapos nung ginagawa ko po, nagbabasa ko, at piniprepare ko po itong teaching natin, Lord, paano kaya? Parang ang hirap pagkapag physical strength.
Diba? It's about ministry. Gagamitin ko ba yung lakas ko? Kasi dati bago po akong magtrabaho, mga 24 years old ako, nagkaroon ako ng sakit na ang bilis bumaba ng sugar ko. So, konti lang ang gagawin ko sa physical activity, parang nanlalamig agad ako, parang nanginginig ako, hindi na ako makatayo. Ang hirap ng low sugar. Parang inisip ko, mas mahirap pa yata yung low sugar sa nag-high sugar. Dahil wala kang magawa. And that time, active na active po ako sa KKB. Gusto ko mag-attend ng powerhouse o midweek service pa noon, hindi ako makaakyat. Kasi nangihina ako. Lord, sabi ko, ito rin palang panghihina na ito ay magiging parang hadlang para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. At lagi kong pinapanalangin yun sa Panginoon. Sabi ko, at lagi ko din sinishare sa mga kabataan dati, huwag nating sayangin ang ating mga lakas. Bakit nasasabi mo yun? Nakaka-relate ka, di ba? Kasi ako nauupos yung lakas ko. So, strength. Ano ba yung Hebrew meaning ng strength? The Hebrew word for strength is ma'od. Yung spelling niya, me'od, pero yung pronunciation niya is ma'od. And it occurs some 300 times in the scriptures. The Shema is the one and the only places in the whole Bible where ma'od is translated as strength. Sabihin nga po natin, ma'od. Hindi ko na alam yung accent. May accent yan eh. Pag tinignan niyo po sa Google. The most common meaning of ma'od is very or much. It is called to love God with all your muchness. Very or much, di ba? Nung bata po tayo, gusto natin tayo ang pinakamaganda. Nung mga kabataan natin, nag-aaral tayo, anong gusto natin? Tayo ang pinakamatalino. Sino pa? Sa pamilya natin, anong gusto natin? Tayo ang pinaka-favorite. Yan palang ibig sabihin ng ma'od. Where did your love for God... Tapos sabi sa akin Daddy, sabi ko, kasi kami pong dalawa ni Kuya Jay, pag may magtuturo ako o magba-Bible study, practicean kami niya. So nagpa-practice ako sa kanya. The muchness and the meaning. Ganyan ako magpa-practice. Akala mo, tapos hindi pala yung actual na expectation versus reality. And the meaning of the muchness, Daddy, sabi niya sa akin, kailan mo ba naipakita yung muchness mo sa Panginoon? Parang nag-ano ko naghang. Kailan ko nga ba naipakita? Tapos wala akong maisagot. Kailan ko nga ba naipakita sa Panginoon yung muchness? Ang pinaka ko. Alam niyo po, mayroong kanta si Pastor Joey na favorite ko to kapag closing song natin. Pwede ba nating kantahin saglit? Kumanta pa, sabi. Na pinaka, sabi, para lang maintindihan natin, ano ba yung ibig sabihin ng muchness? Sabi, di ba, very. Kapag sinabi sa'yo ng isang kapwa mo, napakaganda mo naman, ibang klase yon. Napakabait mo naman na anak, ibang klase yan, no? Napaka-anointed naman ang turo mo, sister. Ibang klase yon, kasi highest degree. At ang gusto po ng Panginoon, kapag tayo magmamahal sa Kanya, gusto niya ibigay natin yung muchness. Ang pinaka natin sa Panginoon. Sige nga po, kantahin nga natin yung pinakadalisay. Ang pinakadalisay. Let us express our love to God. Sa pinakamataas na anyo ng pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Ang pinakamahusay, aking buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka. O tanggapin minsan pa po ang pinakamainam, ang pinakadalisay at pinakamahal. Ang pinakamahusay, aking ilanlaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka.
sa aking handog. Alam niyo po, sa pinaka-limited na buhay natin, hindi natin kayang ibigay sa Panginoon ang pinakadalisay at pinakamahal. The more na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, gusto kitang mahalin sa pinakakao. Naiiyak po talaga ako every time na sasabihin ko to sa Panginoon. Kasi yung time ko napaka-limited. Yung kalakasan ko napaka-limited. Pero gustong-gusto kong ibigay sa Panginoon ang pinakamataas na pagsamba sa Kanya. Kapag sinasabi natin sa Panginoon, mahal na mahal kita, Lord, mas maganda yung nararamdaman talaga ng Panginoon na mahal ako nito. Minsan hindi natin masabi, di po ba? Kasi may mga iniquities o pagkukulang tayo sa ating mga sarili. Baka kanina lang nagkasala tayo. Pero sinasabi natin, Lord, nandito ako kasi gusto kong ibigay sa iyo yung pinaka ko. Kahasa sa hapon pong ito, ang Panginoon po ay laging bukas. Ang Panginoon po, bukas ang kanyang kamay, ang kanyang mga puso at handa niyang tanggapin yung pinaka natin. Hindi pa po huli ang lahat. Lagi ang sinasabi, God is a God of new beginnings. Pwede tayong lagi magsimula muli. Kung di mo na ibigay yung pinaka mo last year, itong year na to, ibigay natin yung pinaka natin. Lagi ko sinasabi kay Pastora, hindi ko gift yung mag-preach kasi hirap na hirap akong bumuo ng turo. Parang isang buwan akong ligalig, tapos tatrabaho ako 8 hanggang 6 p.m. Uuwi ako, mag-aalaga ako ng bata. Wala akong extra time. Pero sabi ko sa Panginoon, gusto ko ibigay sa iyo yung pinakamataas na uri ng pagsamba at pagmamahal. And gusto ko pong mag-end sa dalawang tao na nagbigay ng pinaka ng kanilang mga buhay, their muchness. Their love, they gave their passionate love with all their muchness. Sabihin nga po natin, muchness. Paul loved God with a surpassing love. Surpassing love for God is a divine love that surpasses human understanding. Ibig sabihin, hindi mo kayang arukin ang isipan mo kung paano niya minahal ang Panginoon. A love that fills us with God Himself and empowers us to love others in extraordinary ways. Sabihin nga po natin, extraordinary ways. Yan yung pagmamahal ni Paul. Ano po nangyari kay Paul? Kilala natin si Paul, di ba? Siya yung great persecutor ng mga Christians. Hinahunting niya yung mga Christians kasi papatayin niya. Parang crown of glory niya yun kapag napatay niya o nahuli niya yung mga Christians na sumusunod kay Jesus. Ano na pong nangyari? Tinawag siya ng Panginoon. Conversion of Paul in the road of Damascus. Paul's encounter with Jesus on the road of Damascus is radically changed his life. Binago ng Panginoon ang buhay niya. Kung ikaw hindi ka persecutor, pero persecutor ka ng sarili mong pagkatao. Yung parang ikaw mismo, hindi mo mapatawad yung sarili mo. Magsisimula ka, parang ganito, nanghihina na naman ako. Sarili mo mismo yung kalaban mo. The Lord is willing to transform you like Paul. Sacrifices and perseverance. Ano yung mga sacrifices ni Paul? Throughout his ministry, Paul endured immense hardships, imprisonment, beatings, shipwrecks, and more for the sake of spreading the gospel. His unwavering commitment to God's mission exemplified his deep love for God and humanity. Yung pagsubok na pinagdaanan ni Paul, hindi sa personal na buhay niya. Alam niyo po, ini-imagine ko sa personal na pananaw ko, nung na-encounter niya si God, okay lang kahit hindi na niya i-share si Jesus. Naisip niyo po ba yon? Na born again siya, sikat pa naman ako. Kasi Roman, citizen. So may power pa siya. Pero alam niyo pong ginawa ni Paul, hindi niya hinayaan na yung pagmamahal ni Jesus manatili sa kanya. Kahit may sacrifices, kahit may mga beatings, imprisonment, alam natin yung buhay ni Paul. This exemplified his deep love for God and humanity. Passionate preaching. Paul traveled extensively preaching the message of salvation through Jesus Christ. Ang dami po niyang ginawa na personal sacrifices. Ano pa yung mga personal sacrifices ni Paul? Paul willingly gave up personal comforts, yan po yung binabanggit ko, and privileges to serve God. Ginibap niya
Yung kanyang personal comfort, palagay ko nga mayaman si Paul eh. Di po ba? Kasi Roman citizen siya, tapos mataas ang rank niya. Palagay ko mayaman si Paul. Pero iniwan niya yung kayamanan niya para abutin ang mga tao na nangangailangan sa Panginoon. Kayo po, ano yung mga sacrifices na naipakita, na naibigay natin sa pagmamahal natin sa Panginoon? Naipakita na at masabi natin that I love God with my muchness. At hindi po natapos doon, can we flash yung screen natin sa Ephesians chapter 3, verse 16 to 19? Ephesians chapter 3, verse 16 to 19. Hindi hinayaan ni Paul na siya lang ang makaramdam ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi niya dito, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have the power together with the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all fullness of God. So gusto niya, yung mga tao na dinidisciple niya, malaman nila kung gaano kalawak, gaano ka-wide, how wide and long, how high and deep is the love of Christ. Ayaw niya, di ba? Ayaw niya manatili na hindi alam ng mga tao kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Panginoon. Yan po yung muchness ni Paul. This love overflows from us to others. When we truly grasp it, we become conduit of God's love. So si Paul ganun po eh. Ano pa ibig sabihin ng conduit? Ano yon? Connection, di ba? Parang ikaw ay tulay para sa pagmamahal ng Panginoon. And napanood ko po habang nagbabantay ako kay RJ nung grade 4 siya, may nabasa akong magazine, isang testimony na isang babae, hindi ko pa kilala eh, na siya daw ay nagang rape, na nakatira sila sa Antipolo, tapos kasi umalis yung mga magulang niya, pastor yung mga magulang niya, hindi siya sinama sa Bible study. Alam niyo po kung kaninong testimony yon? Kay Pastor Peter Tanchi. Meron siyang 15 years old na babaeng anak, iniwan niya, magmi-mission kasi silang mag-asawa, magba-Bible study sila sa malayo. Iniwanan niya yung anak niya, nasa bahay nila, at yung mga kaibigan ni Joy yung pangalan niya, mga kaibigan niya ng mga babae, nag-sleep over. So ganun ka-protective yung tatay niya, no? Hindi siya sinama, para hindi na umalis yung anak niya, nag-sleep over na lang yung mga kaibigan niya. At alam niyo po nangyari, 7 men ang nag-sexual assault po sa batang ito kay Joy. Anong sabi ni Pastor Tanchi nung in-interview siya, bakit nangyari yun? Sabi niya, is it still worth in serving the Lord? Worth pa ba na maglingkod sa Panginoon? Lord, bakit nangyari yun? Eh, hindi naman ako nag-party. Pumunta ako sa Bible study, di ba? Hindi naman ako nakipag-birthday party, Lord. Hindi naman ako nag-shopping eh. Pumunta ako sa gawain mo, pero bakit nangyari sa anak ko yun? She is only 15 years old at hindi lang isang taong gumawa sa kanya. 7 men ang gumawa nun. Kung tayo, di ba, may mga pagsubok na pinagdadaanan tayo sa buhay. And we cannot comprehend with our own understanding yung mga bagay na yon. Ano mangyayari sa buhay natin? Kagaya ni Paul, yung mga pagsubok at mga pagpaparusa sa kanya, hindi mo makukomprehend ng own understanding mo. At ang mga buhay ng mga kagaya ni Pastor Peter Tanchi, kilala niyo po ba to? Siya po yung spiritual leader ng CCF, no? Gaano kalaki yung CCF? Pero hindi natin alam na may pagsubok pala siyang pinagdaanan. Huwag din po tayong lumayo sa ating pong Brother Eddie Villanueva. Sino dito yung gabi-gabi sa online, kasama tayo ni Brother Eddie sa pag-attend habang naglalamay po kay Sister Dory, no? Ako kasi, the first time na nangyari yun, nandun siya sa prayer garden. Alam niyo po kasi kapag youth summit, kumakain kami sabay-sabay. Kasama si Sister Dory, tsaka si Brother Eddie, habang minihintay yung turn nila para magturo na o mag-preach. At lagi niyang tinutuyo yung love story nila ni Brother Eddie, na naglalakad siya dito sa teachers, ganyan, na wala siyang baon, wala silang pera. Kaya nung nawala si Sister Dory, lahat tayo nalungkot, di po ba? How much more yung Brother Eddie natin, na talagang kabiyak, ini-imagine ko, hindi ko yata kaya, na mawala na isang kabiyak. So hindi pa natapos doon, nawalan siya ng kabiyak, sumunod naman yung ating Mayor Joni.
At alam ko lahat tayo, nung libing ni Mayor Johnny, talagang tayong lahat ay lumuha, di po ba? Gaano kasakit sa isang asawa, ang mawala ng isang asawa. Gaano kasakit sa isang ama, mawala ng isang anak. Extreme pain ang naranasan po ng ating Brother Eddie Villanueva. Nakita po ba nating tumigil si Brother Eddie? Hindi po, di ba? Kahit na nasa likod yung kabaong ng asawa niya, nagpipreach siya, parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kayang sabihin sa inyong lahat na mahal tayong lahat ng Panginoon, pero nakahiga naman sa kabaong yung anak mo, di ba? Napakasakit. That is a surpassing love to God. Hindi mo kayang arukin yung pagmamahal niya sa Panginoon, pero kayang-kaya ng Panginoon, kayang-kaya ng Panginoon na ibigay sa atin o ramdamin yung pagmamahal na yun sa atin. So yun po yung kay Paul. And lastly, Job loved God with a persevering love. Ito na po yung last, at tayo po yung magpe-pray na. Commercial. Para matigil ang luha ko. Ang commercial. Job loved God with a persevering love. Sino hindi nakakakilala kay Job? Taas ang kamay. Wala. Siyempre tayong lahat ay nakakakilala kay Job. Yung muchness na hinihingi natin, yung strength to love God with our inner being, with our muchness. This is Job that gave his muchness of love to God. Ano sabi dito? Sabi ng human, nagbabasa po kasi ako, bakit kaya, di ba? Sabi sa human understanding daw po, Satan, as if Satan tells God that no one can love him if he won't bless us first. Parang sinasabi ni Satan, walang kaya magmahal sa'yo kung hindi mo muna sila pagpapalain. Ano po nangyari? Job exemplified muchness of his love to God sa kabila ng pagsubok niya. Sabi dito, in Job chapter 1 verse 21, the Lord alone gives and takes, praise the name of the Lord. Job did not sin or accuse God of wrongdoing. Kahit isa, alam po nating lahat na hindi nagkasala si Job nang siya po ay dumaan sa pagsubok. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang pagmamahal po ni Job, Job's love for God went beyond mere circumstances. Tayong lahat ay dumaan sa pagsubok. Amen po ba? At hindi po dahilan ng mga pagsubok na ito para hindi natin ipagkaloob sa Panginoon ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Hindi dahilan hindi alam ko po nung pandemic, ang dami nating mga pagsubok na pinagdaanan. Amen po ba? Ilan po sa atin nawalan ng mahal na sa buhay? Ilan sa atin nawalan ng mga kinabubuhay? Ilan din sa atin nawalan ng mga kamag-anak sa malayo, hindi po ba? Pero hindi ito naging dahilan para huminto tayo sa paglilingkod sa Panginoon. And last verse ko na po ito, in Romans chapter 8 verse 35 to 39, bago po tayo mag-pray at magwakas. Sa Tagalog po, gusto ko pong basahin, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Verse 37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan o ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo, Jesus na ating Panginoon. Sino daw makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig sa Panginoon? Sige nga po, isipin natin, sino ba? Ano bang mga bagay ngayon na tinatangkilik ko na nakapagpapahiwalay sa akin sa pag-ibig sa Panginoon? Ako po, talaga isinusuko ko sa Panginoon yung Facebook Reels. Kasi pagbubukas ko muna yung Messenger, kasi ang daming Messenger, ang daming GC MTGC, Ministry Chat, sa school, sa opisina. Pagbukas ko, biglang may pumap-up Reels. Napansin ko, ang dami ko ng Reels na napanood. Sino at anong bagay ba ang nakapaghihiwalay sa'yo? At sinuko ko po sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako.
Minsan hindi naman namamalayan, feeling ko nananaginip ako, yung kamay ko gumaganon. Gumaganon sa Facebook, di ba? Sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako, ayoko nang manood ng Reels. Pero minsan, titingnan ko lang yung GC, nasa Reels na pala ako. Ganon yung deception ng kaaway eh. Ano ba yung mga bagay na nakapagpapahiwalay sa atin? At sino po dito ang dumadaan sa pinakamatinding pagsubok sa buhay? Then this is the right time to express our love for God with our muchness. Nangihina ka ba spiritually? Nangihina ka ba physically? Then let your spirit grow strong in loving God with your muchness. Gusto ko po bago tayo umawit at mag-pray, may papa-flash lang po akong picture. Yan. So, yan. Konti lang po yung nakakaalam. Si Pastora, yung mga una pa lang, si Pastora, kahit yung mga ibang MT, baka nagulat. Ngayon nyo pa lang nakita yung picture, no? Sina Ate LB, si Pastora, tapos yung lately, yung mga life group ko po, na-share namin sa kanila, tapos sa JL San Antonio, na-share po ni Brother Jason, kasi last May 2023, nakulong si Brother Jason. So, yan po yung picture na dinalaw ko siya. Yung unang picture, napapicture kami. Kasi after nun, nag-pray kami. Kaya parang ang ganda ko dyan. Para kasi namumugto yung mata, no? Super pray kami na nakapakapakan. Yun namang next, Sunday kasi yan. So, Friday kasi dinampot si Kuya Jay ng mga pulis ng Mandaluyong. So, Friday ng gabi, tumatawag ka na Ate LB. Tumatawag ako sa mga tao, lahat ng tao na pwede kong tawagan na matulungan kami na wag makulong si Kuya Jay. Pero wala po eh. Nakulong si Kuya Jay no Friday, Saturday. Alam niyo po, alas 11 ng gabi, sinundan ko si Kuya Jay kasi hindi niya sinasabi sa akin na dinampot pala siya ng mga polis, may problema pala kami na ganun. So, yan po ay Saturday ng hapon, yung unang picture. Kasi pumupunta ako sa kanya, dinadalaw ko po siya. Sabi ko, Lord, bakit? Diba? Kasi bago po mangyari yan, yung mga pamilya po namin sa Nueva Ecija, especially yung buong family ko po, naisama namin sila sa SOL. Lahat ng pamilya ko, dati si Jay, ang kasama lang niya si tatay, nag-a-attend ng JL San Antonio. So lahat na po, pati mga bayaw ko, mga kapatid ko, uma-attend na bago mangyari ito. Bago din po mangyari ito, nag-EGR kami. Pero bago mangyari yun, naoperahan po siya sa kidney stone. So ang daming pagsubok, ayaw ng kaaway na mahalin natin ang Panginoon, di ba? Ayaw ng kaaway na, masyado kang mapagmahal, taas-taas ng pagmamahal mo. So nakapag-EGR po yung mga, alam niyo po, iniiyak namin ni Kuya Jay. Baka mawalan sila ng pagmamahal sa Panginoon. Kasi baka tanungin nila, kayo nga ang active nyo, pero bakit nangyari sa inyo yun? Yung next picture po, Sunday, talaga gusto ko naka-flash, di ba? Sa next picture yung Sunday, nagpaalam po si Jay doon sa mayor na, kasi 100 plus prisoners yan eh. Nagpaalam po siya kung pwede ba siyang mag-share, kasi Sunday naman, Sunday service. Alam niyo po, pinayagan siya mag-share, tinext niya ako, Mami, dalhin mo nga yung Bible ko, tapos bumili ka nga ng tinapay. Kasi ako pa parang hinangina ako. Wala akong strength to love the Lord that time. Pagod na pagod po ako eh. Kailangan ko kumuha ng mga certificate, ayusin yung pampiyansa, magtanong-tanong, lahat. Tanungin ko, paano bang gagawin? Kasi in our entire life, ang dami po namin pagsubok na pinagdaanan, pero parang ito yung pinakamabigat. Bumili po ako ng tinapay sa Julie's, doon sa malapit sa amin. Kasi 100 yun, no? Tapos 100, isama ko daw yung mga babae. May mga babae pa po doon eh, kabilang selda. So mga 150. Bibili pa ako ng tinapay sa mga pulis. Sabi ko, Lord, wala na nga kaming pampiyansa. Bibili pa ako ng tinapay. Alam niyo po, pagpunta ko sa Julie's, sabi ko, ate, magkano ba yung... Bibili lang ako dumadrama, di ba? Ate, magkano ba yung mga tinapay mo? Sabi ko, kasi iiyak ako. Bakit ate, ang dami ko kasing bibili, nakakulong yung asawa ko. Sabi siguro, ano ngayon? Hindi ako binigyan discount. Ano ngayon? Sabi, kulong yung asawa ko. Sabi ko, alam mo ba, yung asawa ko,
Nakakulong siya pero gusto niya mag-share ng salita ng Panginoon doon. Kaya bibili ako ng tinapay. Bibigyan namin ng tinapay yung 100 plus. Bigyan mo ako ng pinakamurang tinapay. To cut the story short, bimili pa ako ng tinapay. Dala-dala ko yung maraming tinapay. Pagpunta doon, tapos sabi ko, umiiyak ako, Lord. Paano? Diba, paano mo masasabi sa mga prisoner na mahal kayo ng Panginoon? Andito ka din. Gusto ko po yung sinabi ni Brother Jason. Brother Jason doon sa kulungan, sabi niya, alam niyo ba, pare-pareho lang tayo nakakulong, wala namang pinagkaiba sa atin. Pero alam niyo ba, ang pinakamaganda, yung makalaya tayo sa mga buhay natin. Natanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So nakapag-share po siya doon, marami kami nakilala at napatunayan namin ang kabutihan ng Panginoon. Ano yung naging puhunan namin? Nagulat po kayo, no? Pero bakit parang wala lang. Hanggang ngayon po, kasi may mga hearing pa yan. Bakit nangyari yun? Pwede namang ipuin ng Panginoon yung complainant na wag na lang ituloy yung kaso, di ba? Pero nangyari yun. At ang dami pong itinuro sa amin ng Panginoon. Na kapag ikaw ay dumadaan ng pagsubok, mas lalo kang magmahal sa Panginoon. Na kapag ikaw ay tinetesting ng buhay na ito, kasi andito pa tayo sa mundong ito, mas lalo mo siyang i-honor sa buhay mo. Kasi yun ang magpabigay ng katagumpayan sa buhay mo. Nag-preach po si Brother Jason, no? Okay lang ako kasi nag-share, sumusuporta sa kanya. Sabi sa akin ng isang prisoner, ng preso, ikaw naman mag-share sa kabila. Diyos ko po, Lord. Hindi ko kaya. Kasi siya malakas di ba? Pananampalataya niya. Bago pa po ako umalis sa bahay, sabi ni RJ sa akin, kasi ayaw nga namin sabihin sa kanya. Alis ako ng alis yung lakad ko. Sabi po ni RJ sa akin, parang ang lakas-lakas ko po noon, hindi ako masyadong umiiyak lang ako pagkasama ko si Jay. Pero pag naglalakad ako, hindi ako umiiyak, hindi ako natatakot, parang manhead yung pakiramdam ko. Sabi po sa akin ni RJ, yan yung strength. Mami, hindi ka ba napapagod? Alam niyo po, nung pagtalikod ko, sabi ko sa kanya, hindi ako napapagod, anak, nagbabitamins ako Ayoko kasi umiyak. Pero alam niyo po, paglabas ko ng pinto, kasi papunta na ako ng presinto, iyak ako na iyak. Sabi ko, Lord, napapagod ako. Napapagod ako maglingkod sa iyo. Napapagod ako, Lord, dahil hindi maarok ng isipan ko bakit nangyari ito. Pero ang Panginoon, napakabuti niya. Nag-provide siya ng mga taong tutulong sa amin. Nag-provide siya ng mga tao na nakilala namin para mas lumaas yung pananampalataya namin. We even asked Pastora Cora and Pastora Mirasol sa San Antonio, Pastora, i-DA mo muna kami. Huwag muna kaming tumayo, Pastora, nahiya kami. Alam niyo pa yung kinakatakot namin, hindi yung mabawasan yung pagmamahal namin sa Panginoon. Ang kinakatakot po namin ni Brother Jason, yung mga tao na naglo-look up sa amin, baka mabawasan yung pagmamahal nila sa Panginoon. Kasi sabihin nila, naglilingkod ka pero may pagsubok ka. Pero sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal sa Panginoon? Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. At sa hapon po ito, tayo pong lahat ay tumayo. Kung may mga pagsubok at suliranin man tayo sa oras na ito, habang tayo pa'y umaawit, i-surrender po natin ang lahat ng bagay na ito sa Panginoon at sabihin natin, Lord, hindi ang pagsubok na ito makapag-iiwalay sa akin sa pag-ibig ko sa iyo. Hindi ang sirkumstansya na meron ako sa mga oras na ito makapag-iiwalay sa amin sa pag-ibig ko sa iyo. Hindi ang sakit at karamdaman na ito, Panginoon, ang makapaghihinto sa akin para mahalin kita na lubusan sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah. Let's just continue to worship the Lord. Hallelujah. Pagalitan ka, ang pinakananais ko, sambahin ka. Kaluguran ng puso ko
aming pinakamamahal, Panginoon, dahil minamahal, Pinakamamahal kita. Pinakamamahal kita. Sa buhay ko'y walang iba. Sa puso ko'y nag-iisa. Aking Jesus, maghari ka. Pinakamamahal, ika'y minamahal. Pinakamamahal kita, until we found our love to you, God. I want to sing until I am lost in your love. Padaban po natin sa ating Panginoon ang ating pag-ibig sa oras na ito. I'm found in your presence, worshiping before your throne. Filled with your spirit. Filled with your spirit, entering into your throne. How precious this moment, Lord. How precious this moment. Minsan papaawitin natin, I want to sing
Lord. I want to sing Until we are lost in your love, God. till I'm lost in your love, till I am found in your presence, worshiping before
personal na lumapit sa Panginoon sa oras na ito. Personal na sabihin sa Panginoon ano ang tunay na kalalagayan ng puso mo sa oras na ito. While our worship team is still ministering before the Lord right now, I want every one of us, including me po, na lumapit sa Panginoon sa oras na ito. Reaffirm our love for Him. Declare our love for Him. Hallelujah. Hallelujah. Just open your mouth and begin to pray. Begin to tell the Lord how much you love Him. Begin to tell the Lord, gaano man kalaki ang pagsubok na pinagdadaanan ko, Panginoon, ang dalangin ko. Turuan mo ako ang pusong ito na mas mahalin kang higit sa pagsubok na ito. Yarakandara la shikara la yandara la shikara la yandara shanda. Hallelujah. The Lord is here. His anointing is here. His love is here. Oh, how sweet is your presence in this place, God. How sweet is your presence in this place, Lord. Let's just continue to linger more in the love of God. May niyayakap po ang Panginoon sa oras na ito. May nire-reassure po ang Panginoon sa oras na ito na hindi ka nag-iisa. May mga kinakausap po ang Panginoon sa oras na ito. Sinasabi ng Panginoon sa iyo na hindi nasasayang ang pagmamahal mo sa akin. Just continue to express your love before the Lord right now. And let our life be a love song to His throne. Ang mga buhay po natin na payak, ang mga buhay natin na puno ng pagkukulang, ay magbigay na mabawong samyo sa harapan ng Panginoon sa oras na ito. Yan po ang pinaka-desire ng ating mga puso, na maibigay natin ang pinakamataas na antas ng pagmamahal natin sa Panginoon. Habang tayo po ay naghihintay ng Kanyang muling pagbabalik dito sa mundong ito. Ang maibigay natin ang pinakamataas at pinakadalisay na pagdakila sa Kanyang harapan. Ang siyang adhikay ng ating mga puso. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, the Spirit of God's love is flowing in this place. Hallelujah. 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 Just continue to love the Lord. Hallelujah. At pinaka ang
us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.